Yan, sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Yan. Can you imagine? There's so much, many things that the Lord allowed in our lives, and yet, ang nais niya ay magpuri tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. Sabi nga sa Habakkuk chapter 3, verses 17 to 19. Though the fig tree should not blossom, nor fruit be on the vines, the produce of the olive fail, and the fields yield no food, the flock be cut off from the fold, and there be no earth in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. God the Lord is my strength. He makes my feet like the deer's. He makes me tread on my high places. Dumating sa pagkakataon sa panahon ni Habakkuk, Prophet Habakkuk, na naranasan nila yung tagtuyot. Yung fig tree, hindi siya nagbablossom. Yung fig tree, it's a picture of prosperity. Kahit sa kabuuan ng Israel. Yung olives and olive oil, it symbolizes kapayapaan, prosperity, blessing from the Lord. And ginagamit din nila yung olives and olive oil sa anointing offerings and daily life purposes such as cooking. Mahal sa atin ng olive oil, tama? Yan. Sino may olive oil sa bahay? Yan. Virgin coconut oil po sa akin. Yan. So, tandaan natin sa panahon ni Habakkuk, nakaranas sila ng extreme hardship. Dumanas ka na ba ng extreme hardship? Na dumating sa panahon na tagtuyot, wala silang makain, yung fig tree hindi namumunga, yung vines hindi nagiging pakipakinabang sa kanila, at maging yung land nila tagtuyot. Di ba naranasan natin tagtuyot? Ngayon, sobra naman ulan. Grabe naman, yung mga agricultural natin nawawala. Ganon din. Hardship pa rin yun. And yet, sa panahon ng deprivation nila physically, it depicts din yung spiritual crisis. Yun, nakakaranas ng panahon na yung spiritual life mo nanghihina. Yan, parang tinatamad kang mag-quiet time, ayaw mong mag-pray, diba? Kahit na nahihirapan ka na, ayaw mo pa rin mag-pray, ayaw mo pa rin magbasa ng Bible. Spiritual crisis yun. But in spite of all of these things, ang Diyos, andun pa rin ang biyaya niya. Para nabubuhay ka pa rin. Hinga nga tayo, hinga. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Ibig sabihin, meron kang hininga. Meron kang buhay. Okay? Okay lang yung medyo ayos na yun. Huwag kang harap sa katabi mo. Okay? Sige. Can we clap our hands? 1, 2, 3. Let's sing the song and give praise to the Lord. Hallelujah! Come on, rejoice in spite of what's happening in our lives. And even all our blessings, it's time to worship the Lord. Let's declare. Everyone, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. Praise on the mountain. I praise when I'm sure, and praise when I'm doubting. I praise when outnumbered, praise when surrounded.
'cause praise is the water my enemies drown. Come on, say it. As long as I'm breathing, ay gagawin din natin. I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Come on, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Yes, sing it. I praise when I feel it, and I praise when I don't. I praise 'cause I know, bakit? You're still in control. Amen. Because my praise is a weapon. It's more than a sound, more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Come on, declare it. Lahat na may buhay. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Now I won't be quiet, my God is alive. So how Could could I keep it inside? Let's pray. Praise the Lord, oh my soul. I'm gonna praise. Praise the Lord, oh Come on, my declare it. Let's soul. praise the Lord. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater Come on, than declare you. it. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. You're true. Praise 'cause there's nobody greater Come on, praise the than Lord. you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Oh, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'm gonna praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. I won't
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Everything that has breath. that has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath. That has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Oh yes, oh Lord. Praise you, oh Lord. Whatever circumstances that is going through in our lives, it doesn't stop us, Lord, to praise you, O Lord, for you have created us as your daughters and sons, and we ought to worship you, O God, no matter what is happening in our lives. Lord, it will not succumb, O Lord, yung mga nararanasan namin sa buhay para panghinaan kami ng loob para papurihan ka. At maisip namin na, Lord, para mas malakas kami kesa sa iyo, kaya dadamdamin namin yung mga nararamdaman namin sa buhay namin. And yet, the Lord is commanding us to declare and worship Him no matter what is happening in our lives. Remember that. Ano man yung kabiguan, praise the Lord. Ano man yung kagalakan, praise the Lord. Nangangailangan ka, praise the Lord. May hininga ka, praise the Lord more. Amen. 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 Tandaan niyo po, tayo nagagalak. Tayo naunawaan natin bakit tayo dapat magpuri sa Panginoon. Paano na yung mga kapatid mo na hindi pa nakakakilala sa Lord? Paano na yung mahal mong kaibigan na you spend more of your time laughing with them, your families, eating with them, having fellowship, and yet hindi mo binubuka ang iyong bibig para i-declare sino ang Panginoon? Paano na pag kinuha ka ng Lord yung mga mahal mo sa buhay, hindi pa nakakilala sa Panginoon? Ano ang gagawin mo? Kaawa-awa ang kanilang kalagayan. As we praise the Lord, remember them in our prayers. Lord, use us as a vessel para i-declare yung mabuting balita sa classmates ko, sa workmates ko, sa nanay ko, sa tatay ko, sa kaibigan ko, sa girlfriend ko, sa asawa ko, sa mga anak ko. Let us continue to pray sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Lord. Yes, we rejoice and we keep on rejoicing and we ought to praise Him for everything the Lord is doing in our lives. Pero wag nating kakalimutan, we have that responsibility to reach out for them and share the good news sa bawat isa. Amen. Hands full, but heart so empty, running through the streets of plenty. They're not satisfied. They're not satisfied. Restless souls in concrete jungles, empty hearts waiting for a Savior. They're not satisfied. They're not satisfied. Hands full, but heart so empty, running through the streets of plenty. They're not satisfied. They're not satisfied. Restless souls in concrete jungles, empty hearts waiting for a Savior. They're not satisfied. They're not satisfied. Who will go to them? Who will go to them? Send us
will shine the light of your name far and wide. To all generations, show your heart, speak your truth. On that cross, dead defeated, our hearts receive your living water. You will satisfy, you will satisfy. On that cross, dead defeated, our hearts receive your living water. You will satisfy, you will satisfy. We will go for you. We will go for you. Send us, Lord, to the ends of the earth, till the generations know your name, live for you. Shine the light of your name far and wide. Till generations, show your heart, speak your truth. Send us, Lord. Send us, Lord, to the ends of the earth, till the generations know your name, live for you. We'll shine the light of your name far and wide. To all generations, show your heart, speak your truth. There's more to be done, more souls to be won. Deep in our hearts, there's a fire burning. We won't stand still, it's done, till the world knows the sun. And deep in our hearts, keep the fire burning. There's more to be done, more souls to be won. Deep in our hearts, there's the fire burning. We won't stand still, it's done, till the world knows the sun. Deep in our hearts, keep Yes, come on, declare it. burning. There's more to be done, more souls to be won. Deep in our hearts, there's a fire burning. We won't stand still, it's done, till the world knows the sun. Deep in our hearts, keep the fire burning. Let's pray this song. We will go to the ends of the earth, till the generations know your name, live for you. We shine the light of your name far and wide. To all generations, show your heart, speak your truth. We will go to the ends of the earth, till the generations know your name, live for you. We shine the light of your name far
your name far and wide. To all generations, show your heart, speak your truth. There's more to be done, more souls to be won, and deep in our hearts, there's a fire burning. We won't rest till it's done, till the world knows the sun. Deep in our hearts, keep the fire burning. There's more to be done, more souls to be won. Deep in our hearts, there's a fire burning. We won't rest till it's done, till the world knows the sun. Deep in our hearts, keep the fire burning. We will go to the ends of the earth, till the generations know your name, live for you. We'll shine the light of your name far and wide, so all generations show your heart, speak your truth. Pray this song. We will go to the ends of the earth, till the generations know your name, live for you. We'll shine the light of your name far and wide, so all generations show your heart, speak your truth. Speak your truth. Lord, there's no doubt, O Lord, that you are sending us, Lord, to the fields. Those fields na dry, empty, looking for a Savior. Lord, hindi po kami masasatisfy na kami lang po ang nakakilala sa iyo at kumakain ng salita mo. Kami po ay gagamitin mo para maghahayag na yung salita. Lord, we will go to the ends of the earth para yung bawat henerasyon kung saan kami po ay pahihintulutan mo na mabuhay pa, makarinig sila. Maging ilaw kami asin ng sanlibutan. At patuloy na magliwanag kami saan mo man kami itinalaga na pamilya, eskwelahan, trabaho, community, mga kaibigan namin, mga mahal namin sa buhay. We will go. Makakilala namin saan mang lupalop ng mundo. Send us, Lord. Give us strength and boldness, Lord, to share your word. Minsan, Lord, ang dami naming kwento sa mga mahal namin sa buhay. Pero yung pinakamahalagang kwento na dapat naming sabihin sa kanila, napipigilan kami. Hindi yun po ang iyo pong hangarin. Your kingdom must expand. Sino ang gagamitin? Walang iba kundi kami. Kaya tulungan niyo po kami. We know, Lord, binigyan mo po kami ng kakayanan at sasamahan mo po kami para magpahayag ng iyong salita. Lord, keep us reminding us, instilling in our hearts that this is the most important na dapat naming gawin.
more than, Lord, sa mga pinagkatiwala mo pang iba sa amin, na patuloy namin pangangalagaan sa aming buhay. Kaya thank you, O Lord. Help us, Lord, to declare your world, to declare your goodness, to declare, Lord, yung kaligtasan na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Kaya salamat po, patuloy ka naming pinupuri at dinadakila, niluluwalhati at sinasamba. Sa iyo po ang mataas na pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Sige po, patuloy po tayong nakatayo. Open po natin ating Biblia. Yan, John 18:15 to 27. Simon Peter followed Jesus, and so did another disciple. Since that disciple was known to the high priest, he entered with Jesus into the courtyard of the high priest. But Peter stood outside at the door. So the other disciple, who was known to the high priest, went out and spoke to the servant girl who kept watch at the door and brought Peter in. 17:18. The servant girl at the door said to Peter, "You also are not one of this man's disciples, are you?" He said, "I am not." Now the servants and the officers had made a charcoal fire because it was cold, and they were standing and warming themselves. Peter also was with them, standing and warming himself. 19 and 20. The high priest then questioned Jesus about his disciples and his teaching. Jesus answered him, "I have spoken openly to the world. I have always taught in synagogues and in the temple, where all Jews come together. I have said nothing in secret." 21-22. Why do you ask me? Ask those who have heard me what I said to them. They know what I said. When he had said these things, one of the officers standing by struck Jesus with his hands, saying, "Is that how you answer the high priest?" Jesus answered him, "If what I said is wrong, bear witness about the wrong. But if what I said is right, why do you strike me?" Annas then sent him bound to Caiaphas, the high priest. Now Simon Peter was standing and warming himself. So they said to him, "You also are not one of his disciples, are you?" He denied it and said, "I am not." One of the servants of the high priest, a relative of the man whose ear Peter had cut off, asked, "Did I not see you in the garden with him?" Altogether, Peter again denied it, and at once a rooster crowed. May the Lord be blessed in the reading of His word. Please be seated. Isa pong mapagpalang araw ang sumainyo. Ang ating pong bansa ay dumanas ng iba't ibang uri ng kalamidad. Mayroong pagdating ng bagyo, earthquake, at yung matinding sikat ng araw. At lahat po ng iyan ay hindi lang tayo ang nakakaranas, bagkus maging ang ibang mga bansa ay nakakaranas din yan. At bagamat napakataas din o napakaganda na ng technology nila, still they suffer sa ganitong uri ng kalagayan. At sa panahon ng ganitong mga pangyayari, napakahalaga na maging masinop tayo, nag-iisip kung anong dapat gawin upang ma-preserve ang buhay natin. At ang ating pamahalaan ay isa sa pwedeng tumulong sa atin upang maging maayos ang ating pamumuhay sa kabila ng pagdating ng kalamidad. Kaya lang, kung yung inaasahan mo na magbibigay ng proteksyon sa iyo at tulong sa iyo, meron palang pansariling hangarin. Anong mararamdaman mo? Sa kabanata pong binasa natin, dito po, tayo nasa chapter 18, verses 15 to 27, ay makikita po natin dito, search for justice. Darkness in religious court.
So, ang ating Panginoong Yesus, no, dun sa unang mga kabanata, siya ay nagpa-aresto. No? Nagpahuli siya, sumuko siya. At alam natin na nagtatagumpay ang gawa ng kadiliman dahil ito'y panahon nila. No? Darkness has arrived. At itong pangyayaring ito ay magdadala sa Panginoon sa plano ng Diyos na pagtubos sa atin bilang mga makasalanan. At dito po makikita natin na ang Panginoong Yesus, bakit ba siya ipinako sa krus? Bakit ba siya hinuli? Bakit siya pinatay? Makikita po natin na sa takbo ng senaryo, there is what we call injustice. At dito po sa kabanatang ito ay pag-uusapan po natin kung paanong ang ating Panginoong Yesus ay nagsisikap na magkaroon ng hustisya. He is searching for justice. Okay, as an overview sa mga talata, makikita po natin dito yung unang bahagi na pag-usapan natin, yung denials. Justice denied by Jesus' disciple. Can you imagine? Disciple to, matagal nang kasama ng Panginoon. Nakita niya ang Panginoon kung paanong gumawa ng mga himala. Narinig niya yung mga katuruan ng Panginoon, napawang katotohanan. And yet, in time of pressure, he denied Jesus. So, merong denials na naganap. Pag-usapan po natin yan. Ang pangalawa, na bahagi yung trials. At dito, justice deprived by religious authorities. So yung mga tao na kinikilalang malapit sa Diyos at mag-aakay sa iyo papunta sa totoong Diyos, sila ay gumagawa ng hindi maganda. And they are denying justice. Isa po itong madilim na kalagayan. When justice is denied, when justice is deprived, that is darkness. At ang Panginoong Yesus po, sa panahon na yan, He is undergoing, together with His disciples, they are undergoing this form of darkness. At tayo po, no, sa sitwasyon, sa ating bansa, sa sitwasyon na personal, may mga kadiliman. Ang tanong, nasa ng Diyos? Paano tayo tutugon sa mga panahon na katulad niyan? At dito po, tingnan natin ang ating Panginoong Yesus. Paano niya hinarap ang mga pangyayaring ito? So, ang unang pag-usapan po natin, yung alagad ng Panginoon, si Pedro, denials. Mula sa talatang 15 at 18, at itinuloy po yung mga pangyayaring yan sa verses 25 to 27. So, ang unang makikita natin dito, yung intrusion. Simon Peter followed Jesus, and so did another disciple. So, alam po natin na sa unang kabanata o sa unang mga talata, ang ating Panginoong Yesus ay inaresto, no, ng government authority together with the religious police and some of the religious people, scribes and Pharisees, no, at itinali siya. Pero sa ganung pangyayari, sabing ganon sa talatang 8, sinabi sa kanila ni Jesus, kung ako ang hinahanap niyo, hayaan niyong makaalis ang mga kasama ko. So, si Jesus, nagpahuli siya, pero ang hiningi niyang kasunduan, palayain mo, pakawalan mo, itong aking mga alagad. At dito po, sa talatang ito, talatang 15, hindi talaga umagwat itong mga alagad. No, mayroong mga alagad na sumunod sa ating Panginoong Yesus nung siya ay dalhin
dito sa tinatawag na high priest. At dito si Pedro makikita natin na sumunod dun sa tinatawag na synoptic gospels, no, yung nagsulat sa buhay ng Panginoon, sa Matthew, Mark and Luke, si Pedro lang ang sumunod. Pero dito mayroong tinatawag o binanggit na another disciple na kasama ni Pedro na nakakasaksi kung anong ginagawang paglilitis sa ating Panginoong Yesus. And then sabi pa sa sumunod na talata, since that disciple was known to the high priest, no, take note, yung disciple na yon, malapit, may relasyon, may pakikipag-ugnayan doon sa high priest. He entered with Jesus into the courtyard of the high priest. So nakapasok siya. Pero ano sabi sa verse 16? But Peter stood outside at the door. So, yung lugar na pinagdalhan sa Panginoon, mayroong gate. No? So, itong disciple na binanggit na hindi pinaalam yung pangalan, nakapasok sa loob. Pero si Pedro, nasaan? Sa labas siya. Hindi siya makapasok, pero tingnan po natin. Sabi sa talatang 16, so the other disciple who was known to the high priest went out and spoke to the servant girl who kept watch at the door and brought Peter in. So anong ginawa nitong hindi pinapakilalang disciple? Kinausap yung nagbabantay sa pinto. And then, sa pakiusap niya, si Pedro ay pinapasok sa loob. No? So pareha silang nasa loob na at medyo malapit na kung saan nililitis ang ating Panginoong Yesus. Ngayon tanong, sino tong disipulo na hindi binabanggit ang pangalan? No? Medyo curious tayo kasi sa ibang mga sa synoptic gospels, si Pedro lang yung nandun. Pero ito, sabi niya, nandun din siya nung mga pangyayaring ito. So, sino yung disipulong hindi binanggit ang pangalan? Kung naalala niyo po, sa chapter 13, verse 23, may binanggit na disipulo. Pero hindi rin pinangalanan. Sabing ganon, isa sa mga alagad ang minamahal ni Jesus. So, alagad siya, minamahal ni Jesus, ay nakaupo sa tabi niya. No? So, during the Last Supper, etong alagad na to, hindi pinangalanan, pero malapit kay Jesus. Sino to? Tandaan niyo po, si Apostle John, marami siya, sa pagsusulat niya, maraming tao siyang pinangalanan na hindi pinangalanan sa Synoptic Gospels. Actually, yung naputulan ng tenga, no? Binanggit niya yung pangalan. At may mga binanggit siya mga pangalan, no? Si Joseph of Arimathea, si Nicodemus, mga hindi sila nabanggit sa ibang mga Gospels, pero pinangalanan. Kaya nakakapagtaka, bakit hindi pinapangalanan itong disipulo na to? Sino ba siya? So, isa siyang malapit sa ating Panginoon. Sa chapter 19, verse 26, habang nakapako sa krus ang ating Panginoong Yesus, no, may buhay pa siya, kausap niya yung kanyang mga alagad. Sabing ganun dito sa talatang ito, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang minamahal, na nakatayo sa tabi nito, sinabi niya sa kanyang ina, Ginang, narito ang iyong anak. So, itong disipulo na to na hindi binabanggit ang pangalan, sa kanya ipinagkatiwala yung ina ni Jesus dito sa laman, si Maria. So, sino tong alagad na to? Again, tingnan po natin sa chapter 21 verse 24. Tignan niyo po. Ito ang alagad na nagpapatunay sa mga bagay na ito at isinulat niya ang mga ito. So sino yung alagad na tinutukoy na hindi binabanggit ang pangalan? Siya ang nagsulat nitong pinag-aaralan natin ngayon.
the gospel of Jesus Christ according to Apostle John. So, yung alagad na hindi binabanggit ang pangalan is none other than the author and writer nitong mga talatang ito. No, malaki ang dahilan para sabihin natin si Apostle John, yung kasama ni Peter during the time na ang ating Panginoong Yesus ay hinahatulan. Ngayon kung merong intrusion, no, may pumasok na parang secretly, no, parang James Bond, no? Pumasok to si Peter, pero may kasama siya, no, na si most probably nga si Apostle John yon. Merong inquiring naganap during that time. The servant girl at the door said to Peter, "You also are not one of this man's disciple. Are you?" No? So, pagpasok pa lang sa pintuan, sabing gano'n nung nagbabantay sa pinto, parang isa ka sa mga alagad. Ano sagot ni Peter? I am not. Tandaan niyo po, sa aklat ng Lucas 22, 33 hanggang 34, ito yung naka-record. Sabing ganon, sumagot si Simon, "Panginoon, handa po akong mabilanggo o mamatay na kasama niyo." Grabe yung commitment, ano? Na talagang, Lord, ito yung loyalty ko sa'yo. Ito ang aking commitment para sa'yo. Pero sinagot siya ng Panginoon. Sabi sa talatang 34, pero sinabi sa kanya ni Jesus, "Pedro, tandaan mo, bago tumilaok ang manok ngayong gabi, 3 beses mong ikakaila na kilala mo ako." So, itong event na to, na pag-deny niya dito sa verse 17, uulitin pa niya yung denial na to. Although, nung una, sabi niya, handa siyang mabilanggo, handa siyang mamatay, pero nung nando na sa sitwasyon, hindi ko siya kilala. Isa ka sa mga alagad, hindi ko siya kilala. I am not. Nailagay po ba kayo sa ganyan sitwasyon? Yung po bang pag nasa church ka, ang init-init mo. Hallelujah! Praise the Lord! Tapos may nagtanong, born again ka na ba? May nagtanong sa'yo sa labas. Hindi sila lang yun. Hindi alam ng kaopisina mo na born again ka na. Hindi alam ng kaklase mo na ikaw mananampalataya. Hindi alam ng kapitbahay mo na ikaw tuwing Sunday kaya ka umaalis, sumasamba ka. Iba kinukwento mo pag tinatanong, ba't ka umaalis pag Sunday? I am not. Ganun si Apostle Pedro I am not. Tuloy po natin yung kwento. Now the servants and officers had made a charcoal fire because it was cold and they were standing and warming themselves. So makikita natin yung scenario na to ay malamig. At dahil nagsindi sila ng siga, charcoal pile, gabi, no, madilim. At dito, sa scenario na to, nandoon yung mga servants at nandoon yung mga officers, mga pulis. No, yung mga pulis na yan, yan marahil yung kasama na dumakip kay Jesus. No, nandun sila. We do not know kung meron ding mga Roman soldier at that time. No, kasi yung Roman soldier na dumakip sa Panginoon, naalala niyo po ba, cohort, no, nasa around 600 na katao po ang cohort Eto, yung mga nasa lugar na yon. At sabi pang ganon, Peter also was with them, standing and warming himself. So, sino yung humuli kay Jesus? Andito sila, at the same time, si Peter nandun.
Imaginein mo kung ikaw ay magnanakaw, katabi mo yung mga pulis. Di ba? Anong pakiramdam nun? Na pwede kang dakpin, pwede ka hulihin. No? Ganun yung sitwasyon ni Peter at the time. Ngayon, itong pangyayari na to, nangyari ito nung si Peter ay nasa harapan ni Anas. Pero dumating yung time, no, inilipat siya sa panibagong lugar. No, maybe malapit lang tong lugar na to no. Idinala si Jesus kay Caiaphas, no, yung recognized na high priest ng Roman government. No, although si Anas recognized din siyang high priest ng mga Hudyo. Kasi nga, as I have said nung nakaraang pag-aaral natin, ang high priest inappoint ng God. Kaya naniniwala sila na ang appointment niya hindi mawawala hanggat buhay siya. No? Kaya dahil si Anas ay buhay pa, pero ang Roman government nagpalit ng pamunuan, nag-appoint ng ibang high priest, yun nga si Caiaphas, legally, si Caiaphas ang high priest, pero religiously, si Anas ay high priest na nananatili. No? At marahil nga, itong si Caiaphas, nagpapasakop pa sa authority ni Anas. No? At lumipat ng lugar. At sabing ganon, dito sa talatang 25, Peter was identified. Kung dun sa una, may nagtatanong, parang kilala kita. Dito sa verse 25, iba na sitwasyon. Sabing gano'n, now Simon Peter was standing and warming himself. Sino kasama niya? No? Yung mga officers nandoon, mga police nandoon, mga servants nandoon. At lakas loob na lang. No? Kasi malamig siguro eh. Kaya punta na rin siya dun sa painitan. Ito nangyari. So they said to him, you also are not one of his disciples? Are you? Ano ginawa ni Peter? He denied it and said, I am not. And then, may nangyari pa. Verse 26, one of the servants of the high priest, a relative of the man whose ear Peter had cut off, asked, did I not see you in the garden with him? Eto na. No? Bagamat madilim yung gabi, yung natagpas ang tenga, may kamag-anak na nagsaserve sa high priest at that time, malinaw pala mata. Sabi nga. Siguro sinisipat si Pedro eh. Kasama ka dun sa garden Peter again denied it. And at once, a rooster crowed. Tingnan po natin sa etong ginagawa ni Peter na pag-deny, marami pong record sa scripture niyan. Pero tama bang gawin yon? Sabing ganun sa verse 71, kaya pumunta si Pedro sa may labasan, at isa pang utusang babae, sinabi sa mga tao roon, ang taong iyan ay kasama ni Jesus na taga Nazaret. Muli itong tinanggi ni Pedro at sinabi, take note anong record ni Matthew? Sumpaman. Sumpaman. No? Hindi ko kilala ang taong yan. No? Nanumpa pa eh. Maya-maya, nilapitan si Pedro ng iba pang naroon. Take note sino yun? Mga servants, pati mga pulis. No? Mga naroon at sinabi, halata sa pagsasalita mo. No? Nahalata yung accent niya eh. No? Na siya'y Galilean. Sumagot si Pedro. Paano sumagot? Sumpaman at mamatay man ako. Alam niyo, nung mga bata ako, naririnig ko to, Pexman. No? Si Pedro, ginawa na yan eh. No? Sumpaman, mamatay na ako. Hindi ko kilala ang taong yan. Grabe, no?
Ito pong denial kay Jesus. Gaano kabigat na kasalanan yan? Sa Mateo 10:33, ngunit ang hindi kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay hindi ko rin kikilalanin sa harap ng aking amang nasa langit. Gaano kabigat yung consequence ng pagde-deny? Yung bang sa harap ng tao, tinatanggi mo, nakilala mo si Jesus. Sabi ni Jesus, kung ikakahiya mo ko sa harapan ng mga tao, sa ama ko, hindi rin kita, itatanggi rin kita. Ano ibig sabihin nun? Pag hindi ka kinalala sa harapan ng Diyos, saan ka pupunta? Alam niyo po yung sagot? Pag si Jesus, itinanggi ka, sabi ni Jesus, hindi ko siya kilala. No, sa harap ng Ama. Hindi ko siya kilala. Anong mangyayari? Minsan nakala natin, maliit na bagay lang yung itanggi natin yung pananampalataya natin sa harap ng tao. Alam niyo po, may mga pagkakataon na kapag ginagawa natin yan, ito'y nagpapahayag na hindi mo pa talaga kilala ang Panginoon. Kinahihiya mo siya. Ang mga Pilipino po, madalas tayo, pagka may sikat na tao, lalo na kamag-anak mo, ikinoconnect mo yung sarili mo dun eh. Yeah, para ikaw feeling sikat ka rin. Di ba? Si Alex Ayala, si Manny Pacquiao, mga sikat yan eh. At pag nalaman mo na itong taong ito ay kamag-anak ng kamag-anak ng kamag-anak, kamag-anak ko yan eh. Kaya kinoconnect mo yung sarili mo eh, para, hello? Di ba? Kaya nga po ito, nagpakilala si Jesus sa'yo. Naunawaan mo yung plano ng kaligtasan at naniniwala ka, pinatawad ka sa kasalanan, itinuring kang anak ng Diyos, at kung may nagtanong sa'yo, born again ka ba? Hindi kala mo lang yun. Mabigat yan. Kung ikinakahiya mo si Jesus sa mga tao, tandaan mo, ikakahiya ka rin ni Jesus sa kanyang Ama. Isa pong pribilehiyo na ikaw ay nakakilala sa Panginoon. Kasi po ang pagkakilala sa Panginoon, hindi ikaw ang may gawa niyan. Di ba sabing ganon, ako ang pumili sa inyo, hindi kayo. Kaya nga po, pribilehiyo yan eh. Maraming tumatanggi, lumalayo sa Panginoong Jesus kasi hindi nila kilala eh. Pero ikaw na tumanggap ng pagkakakilala sa Panginoon na siyang kilos ng Diyos yan, biyaya ng Diyos yan sa'yo. Imaginein mo, nagpakilala siya sa'yo, may relasyon ka sa Panginoon. Pero baka katulad ni Peter, dinideny natin siya. Something is wrong. Si Peter po, sumablay siya nung mga oras na yan. Pero tingnan niyo yung sabi, sa Matthew chapter 26 verse 75, at naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus. Ito pong, di ba, bago mangyari itong pagtalikod niya sa Panginoon, pagde-deny niya ng 3 times, actually, hindi lang 3 ulit eh. Kung o-observe niyo yung gospel, maraming beses siya, more than 3 times, dineny niya si Jesus. Iba-iba yung nagtanong sa kanya eh. At hindi lang isang beses tumilaok yung manok eh. Pero yung huling tilaok ng manok, yun na yung nakot yung attention niya. Anong ginawa ni Pedro? Kaya lumabas si Pedro at humagulgol. Alam niya
itinatwa niya ang kanyang Panginoon. Humagulgol, ito po yung para ka bang namatayan. Yun po yung ibig sabihin ng hagulgol eh. Yung bang nawalan ka na ng pag-asa. Parang tapos na lahat. Humagulgol si Pedro. Ikinahiya niya ang Panginoon. Marahil napahiya rin siya sa sarili niya. Kasi alam niya mali ang ginawa niya. Kaya nga marahil nung panahon na nalaman nila na bumangon na muli ang Panginoon mula sa kamatayan, no, dalawa silang tumakbo dun sa tumbe. Pero si Peter, mabigat ang paa na tumatakbo. Bakit? Nako, buhay pala yung yung ikinahiya ko. Kaya nung nagpakita ang Lord, dun sa habang nasa bangkase talaga, kung pwede lang umiwas eh. Kasi hiyang-hiya siya sa pinagagawa niya. Pero alam nyo, at least guilty. Ito po yung nakakalungkot. Kinakahiya mo si Lord, pero wala lang. Di ba? Mas malala yun. Pero kung ngayon, naramdam mo, may mga moment, kinahiya mo si Lord, nawa, wag mawala sa pakiramdam natin na maling-mali yun. At wag mo na ulitin. At sa history, Peter died upside down. Kasi sabing gano'n, nung papatayin siya, ipapako din siya sa krus. Sabi ni Peter. Sa history, sabi ni Peter, no, ayokong mamatay na katulad ng sa aking Panginoon. Ipako niyo kung nakabaliktad. So Peter was crucified upside down. He did not deny Jesus at that time. Kasi natuto na siya. Ito po si Apostol Pedro. Yes, bumagsak siya. Pero tumayo siya. Pwede namang nagkamali ka. Di ba? Pero sikapin mong huwag nang maulit. Sa journey natin, mayroong pagbabago talagang nililikha ang Panginoon sa pagkatao natin. You can be successful in life, pero wasak naman ang kalooban mo. And you can be a failure, and yet, nababago yung buhay mo. Nagiging mas maayos ka kaysa dati. Si Peter po, binago ng Panginoon ang buhay niya. Bakit? He learned to accept yung kanyang kahinaan, yung kanyang vulnerability, at nagpaayos siya sa Panginoon. Hindi siya tinalikuran ng Lord. Bakit? Nagpakumbaba siya. Iba ang kwento nitong mga high priests, nitong mga tao sa religious group. Sila ang nag-set up ng trials. Sa verses 19 to 24, makikita natin yung pangyayari. The high priest then questioned Jesus about his disciples and his teaching. So dito, si Anas, tinawag na high priest. At marami pong mga talata na ganoon ang pagkilala sa kanya. Kaya po dito sa chapter 18, verse 13, dinala muna nila si Jesus kay Anas, na biyanan ni Caiaphas. Ito yung official high priest, no, si Caiaphas, nakataas-taasang pari ng taong iyon. At sabi dito sa aklat ng mga Gawa 4:6, kabilang doon si Anas, nakataas-taasang pari, si Caiaphas, si Juan, si Alejandro, at ang buong angkan ng kataas-taasang pari. So makikita natin dito na tinawag si Anas na kataas-taasang pari or high priest. At sa aklat ng Lucas 3:2, si Anas at si Caiaphas naman ang mga kataas-taasang pari.
So, dalawa ang high priest. Regularly, sa buong Israel, isa lang ang high priest. Pero, sa case ng ating Panginoong Yesus, during that time, may dalawang kinikilalang high priest. At dito dinala ang ating Panginoong Yesus kay Anas. At itinatanong yung kanyang mga disipulo at yung kanyang ipinapangaral. No, anong content ng teaching niya? Sinong mga tagasunod niya? No, yun ang usapin. Verse 20, Jesus answered him, I have spoken openly to the world. I have always taught in synagogues and in the temple, where all Jews come together. I have said nothing in secret. So ang ating Panginoong Yesus, in full confidence at may maayos na konsensya, ipinapangaral niya yung dapat niyang ipangaral na ipinasasabi ng Ama. At sabi pa nga niya dito, kung saan yung lugar na nandun kayo, no, synagogue, temple, doon ako nangangaral, sabi ng Panginoong Yesus. At walang sikreto sa mga sinasabi ko. Sa John chapter 7 verse 12 and then verses 46 and 47, ganito po yung isang naka-record. At maraming usap-usapan tungkol sa kanya ang mga tao. So naging talk of the town ang ating Panginoong Yesus. At ilan ay nagsabi, siya ay mabuting tao. Ang sabi naman ng iba, inililigaw niya ang mga tao. No. Parang ang feeling ng iba, may ibang Diyos na ipinapakilala si Jesus. No, sa Israel, bagamat yung ibang bansa maraming Diyos na kinikilala, sa Israel, alam nila, isa lang ang Diyos. At nung si Jesus ay nangangaral, ang tingin nila kay Jesus, nagpapakilala siya ng ibang Diyos. Inililigaw niya ang mga tao. Ngayon, dito sa verse 46 and 47, dito naman yung mga kawal. Ito yung sabi ng mga kawal, wala pa pong nakapagsasalita ng tulad ng taong iyon. So itong mga kawal mismo, mga sundalo ito, alam nila si Jesus, yung pangangaral niya, may authority at nakukumbinsi sila. Pero ano sabi? Tinanong sila ng mga Pariseo, pati ba kayo ay nalinlang na? So para sa mga Pariseo, yung mga nagiging tagasunod ni Jesus, inililigaw ng landas at nalilinlang. Kasi tingin nila kay Jesus, false prophet, false teacher. Alam niyo po ba, matinding akusasyon yun kung siya'y totoong false prophet o false teacher. Sabi sa aklat ng Deuteronomio, chapter 13, at titingnan natin dito yung unang mga talata. Kung may isang propeta o tagapagpaliwanag ng panaginip na nangako sa inyo na magpapakita siya ng mga himala at kamangha-manghang bagay. So, itong propetang to, pag nanaginip ka, ini-interpret niya. Ibang klase, no? At ito, gumagawa rin ng himala. No, kamangha-manghang bagay. Kaya lang, tignan nyo. At nangyari ang sinabi niya, at sabihin niya sa inyo, sumunod tayo at sumamba sa ibang mga Diyos na hindi pa natin kilala. Take note. Yung tinutukoy dito, false prophet. Anong kayang gawin ng false prophet? Yung panaginip mo, kaya niya ipaliwanag. At gumagawa din siya ng himala. Nagpapagaling ng pilay, pilay nakakalakad, bulag nakakakita. May himala. Ito po nakakatakot sa atin Minsan pagka may kababalaghang nangyari, minsan nga nabalitaan lang natin, may kababalaghang ginagawa, sunod na tayo Hindi po lahat ng gumagawa ng himala, kababalaghan sa Diyos. Ganon yung sitwasyon dito. Ganon yung scenario dito.
Kasi sila, itong mga taong to, nag-i-introduce ng ibang Diyos. Kung yung ipinapakilala niyang Diyos, hindi tugma sa sinasabi ng banal na kasulatan, matakot ka na. Sa lumang tipan, pagka ganyan ang ginagawa ng isang kilalang propeta kuno. Sabi sa verse 5, dapat patayin ang propeta dahil itinuturo niyang magrebelde kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Anong parusa sa false prophet? Death. Bakit? Anong kasalanan niya? Pag lumipat ka sa ibang Diyos, pagre-rebelde yun. Kung ang tingin mo sa Diyos na pinapakilala ng Bible, hindi pa sapat, at kailangan mo pang tumawag kay ganito, kay ganyan, alam niyo, parang sinasabi mo, yung Diyos na pinakilala sa Bible, mahina. Kailangan pa niya ng tulong. Hindi siya maawain, kaya kailangan ko ng padrino. Hindi siya makapagpagaling ng kusa, kaya kailangan lumapit ako sa mangangaral na to na nagpapagaling. Baka ibang Diyos na nilalapitan. Pagre-rebelde po yun. Ang Panginoong Yesus ay may paratang sa Kanya bilang false prophet. Kaya itong mga nag-iimbestiga sa Kanya na pinuno ng relihiyon ng Israel, no? Judaism, ang intention nila, patayin ang ating Panginoon. Sa sitwasyon na yan, kinu-question ang Panginoon tungkol sa kanyang disipulo, na ang feeling ng mga Pariseo, dinadaya lang niya, niloloko lang niya, na yung teaching ni Jesus, nagtuturo tungkol sa ibang Diyos, pumalag ang Panginoon eh. Sabi ng Panginoon, why do you ask me? Pero dito, ang sabi ng Panginoon, hindi niya ipinagtanggol ang sarili niya, bagkus ang sabi niya, ask those who have heard me, what I said to them, they know what I said. Nung sinabi po ng Panginoon na maghanap kayo ng witnesses para sumagot sa tanong niyo tungkol sa akin, dito po sinasabi ng Panginoon, padaanin niyo sa due process. No, kasi ang due process, yung inaakusahan, hindi niya pagtatanggol yung sarili niya, kundi ipagtatanggol siya ng mga witnesses. No? So humihingi ang Panginoon dito ng justice. Idaan niyo sa formal na usapan kung inaakusahan niyo ko. Sabi sa Deuteronomio 11:15, hindi sapat ang patotoo ng isang saksi upang mahatulang nagkasala ang isang tao. Kailangan ang patotoo ng 2 o 3 saksi. Sa Deuteronomio 17:6, ang hatol na kamatayan, di po ba yan ang intention nila eh, ay igagawad kung may 2 o 3 saksi na nagpapatotoo, hindi sapat ang patotoo ng isang saksi. So, due process ang hinihingi ng Lord. May akusasyon kayo sa akin? Ask those who have heard me. Ano nangyari nung sinabi ng Panginoon yan? When he had said these things, one of the officers standing by struck Jesus with his hand. Yung sabi niya, yung palad, pak, saying, is that how you answered the high priest? Itong lalaking ito na humampas sa ating Panginoong Yesus. Yung iba sabi, may hawak pa yan. Yung pinampalo sa Panginoon.
Maybe officer din to eh. Isa to sa pinuno ng relihiyon. Ito po yung sitwasyon ng mga pinuno ng relihiyon. Sa panahon pa lang ni Isaiah, no, sa Lumang Tipan. Chapter 56, 10 to 11, sabing ganon, sapagkat ang mga pinuno ng Israel ay parang mga bulag. Bawat isa sa kanila ay gumagawa ng kahit anong gusto nilang gawin. At ang pansariling kapakanan lang ang kanilang pinagkakaabalahan. Dito, ang tinutukoy dito, yung prophet, priest, king. Etong mga taong to, supposed to be naggagabay sa mga tao upang sila'y maging maayos ang relasyon sa Diyos. Pero hindi ganun ang ginagawa nila. Sabi ni Isaiah, parang mga bulag. Bakit? Kasi mayroong personal na motibo, personal na intensyon. May pansariling hangarin. Sa Aklat ng Santiago 4, 2-3, tignan niyo po. May mga ninanais kayo pero hindi niyo makamtan. Kaya handa kayong pumatay dahil dito. Sabi sa talatang 3, may masasamang motibo para mapagbigyan ang sarili niyong kasiyahan. So, nasa posisyon sila at gusto nilang maging masaya. May naiisip kayo? Nasa posisyon? Gusto maging masaya? Handa silang gawin ang lahat. Siguro yung mga binabaha ngayon, yan ang naiisip eh. Pag bumibili ka ng kahoy sa tindahan, ang bilis ng pagtaas ng ano eh. Bagamat bali-balita lang naman, no? Pero parang totoo. May corruption. Dito sa religious system, may corruption. Kaya nga ang ating Panginoong Yesus at that time, nung humihingi siya ng due process, pak! Bakit? Kasi nga itong mga taong to, hindi na makapag-isip ng tama. May sariling motibo eh. Gusto magpasasa. May gusto silang gawin. At si Jesus hadlang sa mga bagay na yon. Kaya nga dito, Jesus answered him, if what I said is wrong, bear witness about the wrong. Again, humihingi ang Panginoon ng hustisya dito. Itinuruin po yan ng Panginoon. No, sa Matthew chapter 18, 15 to 18, sabing ganon, kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. So, one-on-one. Magkakaayos kayong muli at mapapanumbalik mo siya sa Diyos. No? Pwedeng mangyari yun eh. Pero kung ayaw niyang makinig, sabi sa verse 16, sa iyo, magsama ka ng isa o dalawa pang kapatid sa pananampalataya. Para ang lahat ng pag-uusapan nyo ay mapatotohanan ayon sa kasulatan. So ang basis ng pagkakamali o kasalanan ay ayon sa tamang pagkaunawa sa kasulatan. Hindi lang pakiramdam. Pakiramdam ko kasi mayabang ka eh. Kaya dapat ikulong ka. Na, pwede ba yon? Pakiramdam ko kasi nagmamataas ka. Hindi pwedeng ganon. O ikaw, mali ang ginawa mo eh. Bakit? Kasi hindi mo ko binigyan ng cake. Mga ganon. Ang batayan ng kasalanan, yung paglabag sa kautusan. May malinaw bang sinabi na nilalabag niya? So, ganon. Ganoon kapag nag-uusap. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, ano sunod? Ipaalam ito sa iglesia, at kung pati sa iglesia ay ayaw niyang makinig, ituring niyo siya bilang isang taong hindi kumikilala
sa Diyos. So may intervention ng church. At malinaw sa scripture yung paglabag, may witnesses na nakakita at sinasabi, mali talaga eh. Pero ayaw pa rin niya umamin. Ano sabi? Baka hindi pa born again. Huwag mo na ipilit. Kasi hindi talaga makikinig yan. Nakuha niyo po? Ito ang justice sa loob ng church. At si Jesus, nung hinahatulan siya, ganun ang sinasabi niya, idaan niyo sa due process. Sumanap kayo ng mga witnesses na magpapatunay na yung sinasabi mo, totoong false prophet ako. Totoong false teacher ako. Totoong nilalayo ko kayo sa Diyos. Kung totoo yung lahat ng akusasyon nyo, tanungin nyo sila. Pero hinihinga ng accountability ng Lord But, if what I said is right, why do you strike me? Okay, ginawa mo yung mga palatang na yan, pero mananagot ka. Kung hindi totoo yung bintang mo, isipin mo maigi. Kaya po dito sa takbo ng senaryo na to, Annas then sent him bound to Caiaphas, the high priest. So, isa itong interrogation na ginawa ni Annas. Pero nakita niya parang walang pupuntahan, okay, dalhin na natin to kay Caiaphas. Kasi si Caiaphas, kung ano yung desisyong magagawa niya, irerespeto ng Roman authority yon. Hindi na binanggit ni Apostle John yung nangyari sa nung si Annas ang nagbibigay na ng verdict sa kanya. Marahil sa sinulatan ni Apostle John, alam na nila yung kwento. Ano nangyari sa courtroom ni Caiaphas. Pero gusto niyo po ba malaman ano nangyari? Silipin lang natin. So sa sinulat ni Marcos 14, 53 to 56, sabing ganon, dinala nila si Jesus sa kataas-taasang pari, official, high priest, at nagkaroon ng pagtitipon. Doon ang lahat ng mga punong pari, matatandang pinuno ng bayan, at mga tagapagturo ng kautusan. So, andun yung kongreso, pati senado, pati mayor ng mga barangay, nandoon. So, andun yung mga taong magdidesisyon sa kung ano ang kalagayan ng Panginoong Yesus. Merong jury. Naiisip nyo yung case ngayon ng ating Vice President, yung judge, yung lahat ng senators. Ganon ang paglilitis sa Panginoon. Nandoon sa pagtitipon, yung punong pari, matatandang pinuno ng bayan, mga tagapagturo ng kautusan, naghahanap ng katibayan laban kay Jesus ang mga punong pari at mga buong Sanhedrin upang siya'y isipin nyo, nililitis pa lang, may desisyon na. May naiisip po ba kayong ganon? Ganon po yung case ni Jesus. Nililitis pa lang upang maipapatay. Nung binanggit dito yung Sanhedrin, alam niyo po, sa kultura nila, 70 na tao yun. Mga pinuno na nagdidesisyon. Pero ngunit wala silang matagpuan. Maraming nagbibigay ng maling pahayag tungkol sa kanya, ngunit hindi nagkakatugma ang mga ito. So, kumuha ng mga saksi na huwad. Siyempre, courtroom yan May saksi. Kaya lang, huwad.
Kaya naman, yung mga patotoo nila, iiba-iba. No? Baka yung iba bumabaliktad. No? Nag-iiba ng kwento. No? May mga ganon. Kaya wala silang makita. Ano ba talaga? Sino ba talaga si Jesus? May ilang sumaksi ng kasinungalingan ito laban kay Jesus. So yung iba nagsinungaling. Hindi sumagot si Jesus. Kaya tinanong siya muli ng punong pari, ikaw ba ang Kristo na anak ng kapuri-puring Diyos? So, malinaw yung tanong. Okay, Kristo at ang tinutukoy, yung totoong Diyos. Sumagot si Jesus, ako nga. At ako na anak ng tao ay makikita niyong nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos. Dito ipinaalam ng Panginoon kung sino talaga siya. Nang marinig ito ng punong pari, pinunit niya ang kanyang damit sa galit. Narinig ninyo ang paglapastangan niya sa Diyos. At hinatulan nila si Jesus ng kamatayan. Totoo ba yung sabi ni Jesus na siya yung anak ng Diyos? Kaya lang ayaw nilang marinig yun. At yun ang dahilan bakit hinatulan nila ng kamatayan ng Panginoong Yesus. Nung narinig nila yung katotohanan, ito ang ginamit nilang dahilan para patayin ang ating Panginoong Yesus. Mga kapatid, ang Kristyanismo po ay inaayawan ng iba. Sapagkat ang Kristyanismo, meron tayong pag-aangkin na si Jesus lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Pero sa totoo lang, hindi naman tayo nagsabi nun. Sino nagsabi nun? Si Jesus mismo. Kaya yung ibang relihiyon, galit sa Kristyanismo. Mas gusto nilang marinig na lahat ng relihiyon papunta sa langit. Iba-iba man ang Diyos, isang Diyos lang yan. Hindi po totoo yun. Hanggang ngayon, hindi po nabago ang pamantayan ng Panginoon. Si Jesus lang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Hindi nagbago yon. Walang ibang pangalan sa silong ng langit para sa ating kaligtasan. Isang pangalan lang. Ang nakakalungkot, pag sinabi mo yan, yung mga tao magagalit sa'yo. Pero ano gagawin mo? Tatahimik ka lang ba? Pero tandaan niyo po, katulad natin, nung narinig natin yung mabuting balita na si Jesus ay namatay sa krus para sa kasalanan at nung ikatlong araw nabuhay na muli at siya'y babalik. Ako po naniwala ako dun. Kaya kinilala ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Tandaan nyo, hindi lahat ng makakarinig ng mabuting balita tatanggi. Marami rin sa kanila. Kailangan pa nilang marinig yon upang sila'y maligtas. Sapagkat ang Ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan. It is the power of God unto salvation. Kaya kailangan nating ipamalita ang mga katotohanan patungkol sa Panginoong Yesus. Huwag tayong magsawa kasi totoo yung sinasabi natin. Amen? Baka yung mensahe na yan ang kailangan nilang marinig para mabuksan yung isip nila. Kaya lang hanggang ngayon, di ka pa nagsasalita. Baka marami ka nang ibinigay sa kanila, tulong na binigay, luto mo na masarap, pinakain sila, pero yung ebanghelyo ba,
Shinare mo na. Now, as a summary, sa denials, kita natin dito, justice denied by dishonesty. No? Si Pedro, hindi niya inamin ang kanyang relasyon sa Panginoong Yesus. Itong disipulong ito was blundered by fear of man. Ba't siya naging dishonest? Kasi takot siya sa tao. Ano kaya sasabihin ng boss ko? Ano kaya sasabihin ng barkada ko? Ano kaya? Dahil dyan, alam mo, pananagutan mo sa Diyos yung pinagagagawa mo. You are denying the only Savior who can save them. Pinagkakait mo yung tagapagligtas sa kanila. Mahiya ka naman. Kaya nga po si Pedro, nung na-realize niya, he denied Jesus. He wept bitterly. Pero itong pangyayaring, itong denials, sa pananaw ni Apostle John, this is fulfillment of prophecy. God remains to be in control to accomplish His plan and purpose in spite of darkness. Ganun kalakas. Ganun kamakapangyarihan ang Diyos natin. Amen? Now, sa trials. Justice deprived by deceitfulness. Paano ito nangyari? Yung mga priests, blinded by personal ambition. Kaya naman, if you have a personal ambition, maski na meron kang posisyon at pribilehiyong maglingkod sa Diyos, time will come, you will be blinded. Kaya nakakatakot eh. Kaya nga, ano mang ginagawa natin, ako po palagi kong tinatanong, ito bang ginagawa ko o ipinagagawa ko bilang pastor kay Lord magaling? Ito bang adhikain na to na pinupush ko para sa kapurihan ng Panginoon o para sa sarili ko lang? Kasi po, pag tumagal, yung personal ambition na yan, mabubulag ka. Akala mo tama. Akala mo for the Lord. Pero, nagiging instrumento ka na pala ni Satanas sa pinagagagawa mo. Kaya maging mapagsuri tayo. There are times we are publicating justice tulad ng nangyari sa Panginoong Yesus. Kasi ang intention nila, hinahatulan pa lang, may desisyon na, patayin siya. Kaya lahat ng mga pangyayari, papunta doon sa intention nilang mapasla, mapatay ang Panginoong Yesus. They are publicating justice. Kaya nga po sa application, let us grow in our faith that we may not fear man, but God. Minsan ang problema, yan talaga problema eh. Ba't ka takot sa tao? Kasi hindi ka takot sa Diyos. Pero kung may takot ka sa Diyos, ba't mo katatakutan yung tao? Hanggang physical na sakit lang yan. Ang Diyos kaya ka ilagay sa impyerno. Mas nakakatakot ang Diyos. Pero as we grow in faith, alam natin, Lord, masusunod ako sa iyo. Amen. Let us grow in faith kasi ang Lord, makapangyarihan siya. Let us recognize God's omniscience and omnipotence to fulfill His plan. Alam ni Lord lahat. At kaya niyang gawin lahat ayon sa plan niya. Sa history, kailan ba sumablay ang Diyos? There are times, may mga tao ang Panginoon na yung kamatayan nila, ito yung instrumento ng Diyos upang isagawa yung kanyang malawak na layunin. Hindi nalilimitahan ang Diyos sa kahinaan natin o sa kakulangan natin.
Sumunod ka lang. Magtiwala ka lang. At makikita mo makapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Yung mga panalangin mo, hindi po yan nababaliwala. Dinig yan ni Lord. Kaya lang kung kailan sasagutin, yun ang hindi natin alam. Pero sumasagot ang Diyos sa panalangin. Higit sa kaya ng tao. Amen. Now sa trials, let us be warned how personal ambition can ruin a godly calling. Mga high priest yun. Yet they are instrumental to murder the King of Kings. Let us not use our titles or privileged status to publicate justice. Huwag mo sabihin, oy, born again ako, pautang naman. Born again naman ako eh. May takot ako sa Diyos. Hello? Huwag mo gamitin yung privileged status mo. Hindi para yun doon. Magtrabaho ka kung kailangan. Magsikap ka kung kailangan. Pahusayin mo yung sarili mo kung kailangan. Basta huwag ka lang magkakasala sa Panginoon. At i-bless ng Lord yung effort mo. Amen? Huwag mong gamitin yung title or position mo para isulong yung personal mong ambisyon. Delikado yan. Nakakabulag yan. Kaya nga po sa challenge, share how willing are you to admit your vulnerability to others and to God. And share how do you trust God to fulfill His plan in spite of your weaknesses. Mangyayari pa ba yung kalooban ni Lord? Hindi magaganda na yung nangyayari sa akin. May sakit ako ngayon. Huwag mong limitahan ang Diyos sa limitasyon na nararanasan mo. Sumunod ka lang. Sa trials, share how do you confess your faith when there is a publication of truth. Marami sa atin yan. How do you react sa mga nangyayaring injustices sa atin? Nagsasalita ka ba? Kung yung binili mo sa Shopee, napakapal na tissue, ngayon manipis na yung binibigay, nagrereklamo ka ba? Injustice yun. I mean, may mga injustices na nangyayari sa paligid natin. Kilos tayo. Share how do you respond to injustices around you. Mahalaga po yun. Sa kabanatang ito, there is a search for justice. Though there is darkness in religious court. But the good thing, yes, madilim. Pero kailanman, hindi nagtagumpay ang kadiliman sa maliit man na liwanag. Amen. Mga kapatid, you are the light of this world. May ginagawa ang Diyos sa pamamagitan mo. Tayuan mo yung tama. Amen? Even at the expense ng iyong kahinaan. Or kung nagkasala ka, repent, come to the Lord. Hindi natatapos ang Diyos. Hindi ka tatalikuran ng Lord. Lapit lang tayo sa Kanya. Amen? Pwede po bang tumayo tayong lahat? May we just contemplate yung goodness ng Panginoon, yung greatness ng Panginoon. Let us just worship as we sing this song. I surrender. I will yield, and I will bow down, and I will live. I will seek you all my days.
your holy name, and I will give you all the glory and all the honor to your name, 'cause you are my only one, 'cause you are my only
us make this commitment. Pray this song. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me. Use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know that you alone That you alone are Lord of all. You alone above. You are Lord of all. You are Lord above. You are Lord, and there is none like you, Lord. Ikaw lang ang Diyos. Ikaw ang aming Panginoon, hari ng mga hari. Hindi ka nagbabago noon, ngayon at kailanman. Come on, just worship the Lord. Ipahayag natin ang ating pagkilala sa Kanya. Siyang tunay na Diyos at wala nang katulad. Siyang may-ari ng lahat. Siya ang ating Panginoon, ang tagapagligtas. Purihin ang Panginoon. Sambahin ang ngalan mo. Dakila ka, O Diyos. Thank you, Lord. Panginoon, salamat dahil kayo po ay nagpakilala sa amin. Salamat dahil inihayag niyo ang katotohanan sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Kayo po na hindi nakikitang Diyos ay nahayag sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At sa pagsampalataya namin sa Kanya, batid namin na taglay po namin ang kapatawaran sa aming kasalanan. At kami ay itinuring mo na iyong mga anak, at kami ay may buhay na walang hanggan. Salamat sa mga biyaya at pagpapala na ito. Isang marangal na kalagayan ang aming kinalalagyan ngayon. At hindi namin dapat ikaila o ikahiyaman lamang ang aming pagkakakilala sa iyo. Bagkus, dapat po naming ipakilala ka sa sangkatauhan upang sila man, kung sasampalataya sila, ay maligtas mula sa iyong galit at puot sa mga makasalanan. Panginoon, salamat sa biyaya mo. Patawad din po kung mayroon po kaming pag-aalinlangan sa iyo. Patawad kung mayroon po sa amin na ikinahihiya ka, na itinatago ang kanilang kalagayan sa harapan mo, sa harap ng maraming tao. Yes, magbago na tayo ng ugali natin. Bagkus, let us be proud that we are children of God.
ipagmalaki natin ito. And let us be thankful. Kaya naman sa paglabas natin sa lugar na ito, nais kong ipahayag ang biyaya ng Panginoon. Dahil siya ay nasa inyo, nasa ating iglesia, at sa pamamagitan niya, tayo'y nananatili. Siya'y sumasa lahat bilang ating Ama. May the Lord bless you and keep you. May the face of the Lord shine upon you. And may the gracious hand of our God, through the fellowship of His Spirit, because of His accomplished work at the cross, posible ang mga pagpapalang ito. And this is in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody says and agree. Amen. Hallelujah. Ngitian nyo naman yung katabi nyo. Yung hindi ngiti na nilugi. No? Bakit po nag-exist ang Gospel Coalition Church? Tandaan natin, our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sa madaling salita, anong dapat na ginagawa natin? Sharing Christ, changing lives. Amen. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, i-share mo na si Christ. Bawal ikahiya, sabihin nyo. Bawal ikahiya si Lord. So, God bless you po. Magandang tanghali. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sharing Christ, changing lives.